For the whole week. And really, it's good to be in the house of the Lord with God's people. Amen. Dito tayo lumalakas all the more. Amen. Pag tayo ay nagkakasama-sama. Especially in the Lord. So today, mga kapatid, I will not be preaching dahil alam niyo naman, pumasok na ang bagong taon. So meron tayong ilang mga importante kung dapat na balikan. Especially mga dapat na gawin ng sama-sama, may iisang kaisipan, pagkakunawa, direksyon. At ito po'y lubhang mahalaga sa buhay ng bangsa sa atin for the glory of God. So, I am inviting everyone to join us here. Baka may naiiwan pa sa labas. So, share ko sa inyo ang mga significant events lang na nangyari in the past for the past year, 2025. Sobrang marami kasi, so kinuha lang natin yung mga kaya natin na balikan today. Yan. Halimbawa, yung ating pong pagkakaroon ng mga trainings. For the past year, thank God, dahil nakapagpatuloy po tayo na mag-equip ng mga kapatiran through the Word of God. Kaya nagpatuloy po ang Theology 1, ang Discipleship 1, ang even NBC sa mga teens natin, Kaya purihin ng Diyos sa mga kalakasang ito, opportunity na to. Tayo din mga kapatid ay once again nabiyayaan na makapagpatuloy sa ating campus ministry, primarily sa ALS. Nagsimula po yan January 18. At nasundan yan ng December 2. So sa isang taon pala ay meron tayong dalawang program na ginaganap. January 18, yan po yung grade 12 lang. Lahat ng grade 12. Then yung sumunod po na klase, school year ay 11 and 12 naman ulit. Yan. Kaya purihin ng Diyos dahil ito po ay pribilehiyo na binigay niya sa ating simbahan para makapag-ministeryo, hindi lamang sa mga iilan, kundi sa maraming mga kaluluwa, especially mga kabataan ng syudad na ito. So tayo po ay nakakapag-stress na ng ating arm para mag-reach out ng iba pa, ng mas marami pa, para sa ikaliligtas ng kaluluwa. This is Great Commission, mga kapatid. Ito po tayo, mga kapatid, na ginamit ng Panginoon last January. And meron din po tayong mga nagpatuloy na hindi ko na lang mailagay lahat ng marami nating pictures. Nakapag-ministeryo din po tayo sa litaan ng Diyos sa isa sa mga local government unit ng ating bansa, PNP, Carmona. At ito po ay devotion every Friday and Bible study naman weekdays. Yan po ang picture namin. Ito yung online. Ito naman po yung devotion every Friday na kung saan si Pastor Albert nakatuwang na po natin lately. At naging malaking kaluwagan po ito sa atin dahil dumami po ang ating kamanggagawa para mag-reach out ng mga kapulisan ng ating pong syudad. Nakapagdaos po tayo ng 18th anniversary last February 24. Kagawad, nag-set ako ng alarm. Okay. Yung mga may appointment, pwede nyo na i-cancel. Kasi sabi ko kay Kagawad kanina, pasensya ka na, nalita ko dahil usually ang aking PowerPoint ay more than 30 lang every Sunday. Pero ngayon, 88. 96, Pastor. Yeah, pero nag-set pa rin ako. 96 po. Kunyate. 96 96 pa lang. Pati yung mga mga title, mga Okay.
So, thank God dahil na nakapag 18th anniversary tayo no, last Feb 24 sa Jubilation West. Ayan po yung ating picture. Though wala si Bishop Jim dito, God's will pa rin dahil pinagpala ang ating pong celebration dahil isa sa mga highlights po ng ating anniversary is that hindi lang tayo nakapagpasalamat, nakapag-celebrate, kundi meron po tayong na-present, na-recognize na mga new members. If I'm not mistaken, 12 sila. Nakapag-recognize din tayo, nakapag-install ng 3 ministry heads and deacons as well, additional deacons and deaconess. Ayan po ang picture. So later, sa mga 12 po na naging members natin, update ko po kayo. Kung nasa na sila, ilan sila, nagpatuloy ba sila, nasa na sila ngayon. Thank God dahil for the first time in 18 years na ating church nakapag-sabbatical po ang inyong lingkod. Kasama ko po ang ating associate pastor, Pastor Albert, sa Bora, mga kapatid. So salamat sa inyong prayers and support dahil ito po ay napakalaking ayuda para sa amin pong hindi lamang kalakasang spiritual, even so relational and physical, mga kapatid. Because whole year round na tayo po ay babad sa ministeryo. Yan, kaya once in a while, kahit once a year lang, we need to really have a breakaway, para lumayo, pasapunta sa ingay, at makapag bulay-bulay, and to enjoy the presence of God, lalo na sa lugar na ito, mga kapatid. Alam niyo, isang significant dito, hindi lang yung nakapag-sabbatical po kami, dahil nag-initiate po si Sister Carcy, my wife, na magpabaptize po dyan. Hindi ko po siya inalok, siya po ang nagtanong kung pwede. And that is why, ito po sabbatical namin is somewhat naging significant for my wife na mabaptize. Ayan. So, kung meron sa inyo gusto magpabaptize din sa Bora, magsabi lang po kayo sa akin. Okay, welcome na welcome po. Nakapag-daos din po tayo muli ng camp natin sa Zambales last May 20 to 21 at nagkaroon po tayo ng campers na 80. Marami-rami po ito dahil may mga churches po na sumama sa atin. So meron na po tayong i-invite ng mga pastors and churches in the city na nagdadala na po sila kagaya natin ng mga kabataan, winiwin nila o kabataan in their churches. At dinadala na po doon para ma-evangelize, ma-edify, ma-equip po ng salita ng Diyos. Kaya we thank God for this opportunity magamit ang ating pong church sa mga kabataan po, estudyante o churches dito po sa Carmona City. Yan po yung ating picture. 3 buses po tayo. At may significant po nangyari sa camp na to dahil may nahuli po kaming pating. Kung may nagpabaptize sa Bora, meron din sa Zambales, kapatid, sa camp. Ayan. Alam niyo, nagkaroon ako ng palaisipan dito. Grabe yung naging palaisipan ko kung tatagal ako ba yung paglubog o hindi. Minadali ko yung paglulubog kasi I know gagamitin ang mga kapatid natin ito ng Panginoon. Amen. Kaya, ayan, kasama natin siya. Ito pang isang pating, mga kapatid, na magpapastor na by June. Magre-retire. Okay, si Papa Yoyoy Aceves. Marami pa sila na members natin nagpabaptize dyan. Yung apo ni Deaconess Resty. Marami po sila. Hindi ko na lang mailagay yung picture, hindi ko na mabanggit. Parang sa mga more or less 7 yata sila, mga kapatid. Hindi ko na lang maalala yung iba. Okay. And ito, nagkaroon po tayo ng sa matagal-tagal na panahon, Men's Outdoor Fellowship, May 27. Ayan po ang picture ng mga men na tinawag ng Panginoon, tinipon ng Panginoon, at sa kasalukuyan ay nagpapalakasan para sa Panginoon. Ayan. Sa ano po ito? Sa La Roca, sa Los Baños. Sir, yung isang kapatid natin
marunong magkamay na kumain ng kamay. Nandiyan, si Brother Dennis. Easy, Ano easy. po na yun? Easy. Marunong na naman. Kasi ano po kami dyan, budol pipe. Wala ka, hindi yung lagay ko ito sa buhay. Sayang, hindi ko nalagay yung ating budol pipe. Nagkakamay po tayo kasi pag nagkamay di ba? Ganun eh. Pero siya po Matay una to sa ganyan. Wednesday. Sa Wednesday tayo. Sa Wednesday tayo magkikita. Kaya tinuruan ni Kagawan. So ngayon po ay marunong na si Brother Des na magkamay. Purihin ng Diyos, mga kapatid. We were able to conduct evangelism drives. June 6, ito po yung nasa Beaufort pa tayo. Our first ever na evangelism drive dito po sa banda rito sa baba. Sa Canyon Ranch, malibig po tayo doon several times. And ito po ay group evangelism ng mga kabataan, women's, ng mga men's. Last June 6. So, ang dami po natin yung mga nakasama, nakatuang. May mga bata pa nga tayong nakasama na grabe, matyaga at masigasig na nagpapabigay po ng mga gospel tracts sa mga tao. Ayun po yung ating lunch at that time. Ito po yung mga sumunod pa natin mga evangelism drives at dito na po siya natuloy mga kapatid. Noong mga nakaraang buwan, 2025 pa rin. Ayan. So nakasama na natin dito sila Kagawad, sila Brother Dennis, yan, si Sister Thea, ayan, marami pang iba mga kapatid. And kanina po ay nagkaroon ulit ng evangelism drive. Lamang ko konti pa. Pero we're praying and hoping na sa mga susunod na Sunday ay suportahan po natin ito. Because this is Great Commission mga kapatid. We thank God also dahil ang church natin glorify sa Panginoon once again by way of recognizing, appreciating the fathers of our church. That was last June 15. Wala na lang akong nailagay mga kapatid na pictures. Pero I'm sure, just like me, malinaw sa ating alaala yung kaganapan na yon. Parang sa Beaufort pa siya, no? Kasi July po tayo napunta rito. Kung saan ang mga men's ay na-recognize, na-appreciate, na may mga nagbigay pa nga ng mga tokens, regalo. So, we thank God for that. Thank you guys sa inyong patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos by appreciating our fathers, the fathers of our church. So, July, yun, binigyan na tayo ni Lord ng ating sariling venue sa more than 2 years natin sa Beaufort. 4 hours a week lang natin nagagamit. So, yan. Bigyan tayo ni Lord in this place ng isang venue na nagagamit natin 24/7. July 20 po tayo nilipat ni Lord dito. Nagsimula po mag-Sunday service July 20. At ayan, kita natin kung anong kaitsurahan natin before. So we thank God for that blessing na ipinanalangin, pinagtulong-tulungan po ng bawat isa po sa atin. And here we are, mga kapatid, in this place, glorifying God. We were also able to conduct a youth joint fellowship sa pangunguna po ng music team, ng youth department. Ito po ay ginanap na sa August 24. Ayan po kanilang picture. Some pictures ay ito po, nagkaroon sila ng mga katuwaan, mga games, ilang mga pagsasaya, mga kapatid. And ito, isa pang significant na naranasan ng ating church na, again, meron tayong naging couple ng mga kapatid, nag-isang dibdib, nagsama na bilang mag-asawa, kinasal last October 11. Ito ay si Vince and Jeline. Parang, kayo pa rin ba hanggang ngayon? Nabawalan si Jeline, Okay. Nasa labas, nag-aalaga ng bata. Okay. Sayang, hindi natin na-congratulate. Vince and Jeline's wedding last October 11. Ayan. Significant siya dahil, alam niyo naman, marami po ang nahuhulog sa living status o kaya nagkakahiwalay. Even if mga Christians, hindi nagkakatuluyan, mga kapatid. So, we thank God dahil
may isa tayong magkasintahan at biniyaan ng Diyos ng sakramento ng kasal. And to take note, anak ko po si Benz, and isa pang significance sa kanyang kasal is that kompleto po kami nagkasama-sama ng aking po family sa occasion na to. Ayan, akin. With my whole family, kompleto po kami dyan. Si Sam ay hindi lang nakasama yan sa picture na to kasi nagpa-breastfeed siya sa car. Pero sa ibang mga pictures namin, kasama na namin siya. Also, we think that dahil nagkaroon po tayo ng Pastor's Appreciation Day, at yan po ay kalooban din ng Diyos na gawin most of all sa mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, sa mga ginagamit ng Diyos sa kanyang iglesia. And we've done it in the name of the Lord. We glorify God on this occasion, mga kapatid, last October 26. At ako po ay blessed, mga kapatid. Even Pastor Albert ay blessed, though hindi natin siya nakasama dito. Pero nakarating po sa kanya ang atin pong appreciation, ang atin pong simpleng mga gifts, token, most of all, prayer. So, we thank God sa nagawa ito ng ating pong church to honor, to give double honor sa mga lingkod ng ating Panginoon. Ito pang isang blessing sa atin ni Lord na ako po, mga kapatid, ay pinagpala ng Diyos sa pamagitan po ninyo na mga naglilingkod sa Panginoon dahil sinurprise niyo ako sa aking birthday. Akala ko nung umaga, yun na yun eh. Na may kainan, may batian. Akala ko yun na yun, mga kapatid. Yung pala, meron pang pasabog, gano'n. Sa pangunguna ng aking family, kasama ang mga kapatiran, ay meron palang surprise birthday sa akin doon. Okay, so naisahan ako ng wife ko dito dahil wala akong kaalam-alam kung saan ako dinala. Punta tayo doon, mamalengke muna tayo, ayun, nilibang-libang ako. Ending on this place, sa CK Car Wash, meron palang sorpresa. Ayan. At isa pang significant dito, mga kapatid, is ito yung gabi na sagot sa akin kung matagal ng prayer. Hindi lang makasama ang aking pong pamilya, kundi kami po ay magkaroon ng reconciliation, pagpapatawaran. Kaya nga tinawag ko po ito na, sino po nakakaalala? May caption po ako dito sa picture na to eh. Sino po nakakaalala? May token po sa akin. Sino gusto ng Jollibee? Wala na. Sagutin ko na para hindi ako magastusan. Art. An art of God. Ayan. Ay, ibig sabihin ng art, acrostic siya ng word na acceptance, repentance, and thanksgiving. Tama ba? Reconciliation pala. Okay. So, whatever, pero it's the same, di ba? Dahil wala namang perfect, lahat ay nagkukulang. So, whatever, for that art, acceptance, reconciliation, most of all, dahil as you all know, medyo muntik na kami ma-divide talaga. Muntik nang manalo si Tanin. Muntik na magtagumpay si Tanin. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos. So, we really thank God for that. Dahil kami po ay, eto pa rin, kumpleto. Asan pa si Bibi? Hindi pala. Kulang pala kami. Wala. May nawawala. May kulang. Wala si Kiel. Marami. So, ito po ang ating picture kung saan hindi lang family ko po ang nakasama ko dito sa surprise birthday na to, kundi ang mga kapatiran. So, yung mga wala po dyan, wala po akong kinalaman kung ba't di po kayo naimbitahan. Kasi siguro yun lang mga naging available na inimbitahan. Ang iba hindi nakarating, baka iba hindi nasabihan. Sino ba ang ating sisisihin dyan? Anyway, nakarating naman sa akin ang inyo pong pagbati nung umaga, service natin, ang inyo pong pagpapala sa akin nung umaga, Sunday niya. And yun po ay sapat-sapat na pagpapahalaga
pag-recognize sa akin, not just the pastor of the church, kundi yung inyo pong pagmamahal ay truly naramdaman ko po. So, thank God. I really thank God for your lives, mga kapatid. Last December 7, ang ating pong daughter church ay nakapagdaos po ng 7th anniversary. 7 taon na po ang ating daughter church. So, kanina ko lang po na-realize, and baka bago to sa ilan sa atin, kaya ang ating pong daughter church ay dapat po natin palaging ipag-pray. Suportahan, mga kapatid. Ito po kami na nakarating dyan. Ang iba hindi na-invite kasi limited po yung space talaga. But then, we thank everyone for your support, for your prayer, for your love and sympathy sa atin pong iglesia ito na naitanim sa dako po ng Bulihan by God's grace. Especially sa inyo pong support and prayer sa atin pong mga missionaries there, Pastor Albert and family, nung kanya pong may bahay, ay nakapagdaos po ng 7th anibersaryo. So, tayo po pala mga kapatid ay mother church na. Kasi meron na po tayong daughter church. So, glory to God, tayo pa lang po ang merong daughter church. May God's grace sa lahat ng CBC churches. And tayo po pala ay mother church na rin. Pero ang main sa atin naman, sa CBC Bulihan ay grandparent, di ba? Parang grandparent church ng Bulihan, Green Heights, ang CBC main natin. So, that is another level, mga kapatid, na pinagdala sa atin ni Lord. Dahil patuloy niya na ginagabayan at pinagpapalang atin po iglesia. Tayo po ay nag-expand. Nabawasan man tayo ng mga higati dito, such as ang mag-asawa pong kampo. Pero through them, mga kapatid, nadagdagan po tayo in number dahil kasama po ang CBC Bulihan sa atin pong hanay at bilang mga lingkod o bunga ng Panginoon sa kanyang gawain in our midst. So we really thank God for that significant event na naganap sa buhay ng ating pong church, especially po sa church po ng Panginoon sa dako po ng Bulihan. Kaya po ang music team natin yearly ay nagsusupport po sa ating daughter church. Isa pa sa mga pag-pray po natin na ang ating pong daughter church ay magkaroon po ng sariling music team by God's grace, mga kapatid. So, salamat sa mga nagpipray, especially sa music team na nagsusupport doon. Once in a while, nagkakandak ng training at patuloy pong uma-analyze sa kanila, especially pagka kailangan po nila ang ating pong support, lalo na kapag ka-anniversary po nila. Ayan. So, tanawin nyo na lang po yung mga pagkain masasarap dyan dahil hindi namin kayo naisama, mga kapatid. Pero next time, pwede po kayong gawin nyo na lang pag hindi po kayo makakapunta, makakarating o na-invite, magpadala po kayo sa amin ng Sharon. O kaya ay tab. Tab. Diba? Lalagyan. Dahil pag naghabilin po kayo, tinanggap namin yung pinadala nyo plastic o kaya tab, duty bound na kami na to pa rin yun. Kaya minsan mas madali yung ipanghingi ang iba, di ba? Kaysa sa yung ikaw mismo manghihingi, di ba? Parang nahiya ka. Pero pag iba, itutulong mo sa iba, bibigyan mo sa iba, parang mas madali siya. Okay, binibigyan ko na po kayo ng idea, mga kapatid. Dahil January pa lang. So ilang churches, not less than 10 churches na magdadaos po ng anibersaryo. And somehow, hindi po lahat tayo makakarating, maiimbitahan. So, magpadala po kayo ng inyong mga plastic o tab. Hindi. Pwede rin support, mga kapatid. Yan po yung isa sa mga burden ng mga pastors and churches kapag kami nagdadaos po ng anibersaryo, gaya natin, kung makarating, of course, may blessing po, di ba? Ang Panginoon, blessing po yung magkita-kita, magkasama-sama, magkasalo-salo, masuportahan natin sa ating physical presence sa mga nagdaras ng anniversary. Pero kung hindi makakarating, pwede rin namang, bagamat hindi magiging blessed,
pwede maging blessing, channel ng blessing sa nagdaraos ng anibersaryo by way of supporting them financially or by sending them our greetings o kaya ay tangible na support. Yan. Kaya all of us, mga kapatid, churches ay may opportunity and privilege sa mga churches, CBC churches na nakakapagdaos po o magdadaos ng anibersaryo. Just like tayo po ay magdadaos din ang ating anibersaryo, Feb 15. And we thank also God dahil nakapagdaos po tayo ng Christmas celebration, Christmas service, Christmas party natin last December 21. Ayan po yung ating picture. Marami na po ang wala dyan, nakaalis na somehow kasi may mga appointment o sobrang haba na rin kasi ang ating nag-listing displays. So hindi na kinayang tapusin, kaya meron akong hindi nakasama sa group picture taking natin na to, mga kapatid. Ayan. And yan yung ilan sa mga naging games po natin. So ang saya-saya na really mag-celebrate ng minsan naging kapanganakan o pagparito ng ating Panginoon Kristo 2,000 years ago sa ating kalagitnaan. Ayan. So, pwede ba nating palakpakan si Lord, mga kapatid, sa mga piling, mga significant events natin last year? 22 minutes, kagawad. 22 minutes, okay. Meron pang 22 minutes, so may 1 hour pa. Okay. Tuloy tayo, mga kapatid. Share ko naman po sa inyo ang mga plans and programs natin for 2026, especially for the first quarter ng taong ito, na amin pong nilatag, binulay, pinag-usapan, diniscuss last Sunday, mga kapatid, together with our leaders. Bali, ang nakadalo po sa planning session namin, leaders meeting last Sunday ay 20 all in all, composed of ministry heads and workers of our church. At ang isa po na napag-usapan natin na kalooban ng Diyos for us, mga kapatid, God willing, samahan naman ng Panginoon, ay ang pagpapatuloy po natin sa ating pong macro evangelism drive. Part po ito ng Great Commission ng Panginoon sa atin, ang evangelism ay hindi lang sa four corner ng ating pong church, ang ating tahanan, ng ating pong neighborhood, kundi ng syudad na ito, as well as sa iba't ibang lugar, mga kapatid, ay kalooban ng Diyos na tayo po ay makapag-extend na ng ating pong pag-reach out dahil binigyan na po tayo ni Lord ng hindi lang kalakasan, kakayanan, resources, kundi opportunity, mga kapatid. As you can see, ang ating pong campus ministry ay bunga ng maliit lang na gawain natin in the area of evangelism drive. Since day one ng ating church na mula sa once in a while, occasional na paghayo, ito po ay nagbubunga ng ilan lang ng mga nakakausap na share natin. At lately, dumami po yan for several years na po. Kaya ito pong gawain na to ay kung naipagpatuloy namin noon, wala naman tayong nawiwi na sishiran. Kokonte, walang marami tayong nasishiran. How much more today na maraming kaluluwa ang kinauupo ng Diyos sa ating harapan. At all we have to do is to feed them the Word of God. At believing na may mga elect ang Panginoon in this city. In the lives of those people na pinapaabot niya sa atin. And who knows, just like you and me, baka isang araw yung mga masisira natin, somewhat unresponsive, parang bayawak ng hirap atake sa lugar, pero time come, baka may appointed time ang Panginoon sa kanila to be called by God and to serve God. Gaya po natin ngayon na naglilingkod sa ating Panginoon. So, we will pursue our macro evangelism drive sa hindi lang sa ALS, kundi sa iba't iba pang mga schools. Meron na po tayo mga plans, proposals sa iba pang mga school at mga support na sa atin po ay aalalay in this burden sa pangitain ito na ang City of Carmona, ang hindi lang ALS kundi maraming schools ay maabot ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating church
katuwang natin in partnership with the Ministerial Association of Carmona, pastors and churches of the city, na nag-pledge na po ng support, katuwang na po natin, kasama na po natin, and we're hoping and praying na marami pa po tayo makasama sa drive na ito, kalooban ito ng ating Panginoon, na i-reach out po ang marami pang tao in this city. For God's glory, first and foremost, sa ikaliligtas po ng kaluluwa as we share the Word of God. So, it is really a challenge for especially sa ating pong hanay na makapag-involve po sa Great Commission ito ng Panginoon para hindi lang micro-evangelism kundi macro-evangelism ang ating pong magawa. Simultaneously, makapag-conduct po tayo ng mga home Bible studies, mga kapatid, and discipleship, pagdidisipulo, okay? Lahat nga po ng mga may naging bunga na may naging disciple, may nadala na sa Panginoon, pakitaas ang kamay. Parang may hammer dito. Okay, may ayaw magtaas ng kamay. Okay. Pero, I do not know kung pare-pareho tayo ng assumption, pero lots of us, mga kapatid, ay kailangan na really mag-pray in this area, mag-extend ng extra effort pa, passion, especially for souls na hindi lang ma-invite kundi ma-win for the Lord. Makapag-akay po tayo ng mga kaluluwa sa ating Panginoon, maliligtas at magiging worshiper and most of all servant ng ating pong Panginoon. One way is to bring people, hindi lang kabataan, kahit matanda, sa isa sa mga ginagamit ng Diyos, not just in certain places such as our city, kundi sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, kung saan ito po yung kanilang ministry, ang mag-reach out ng mga kabataan. And we've been doing this for several years. Sinasamantala natin ang opportunity na to na sa pamagitan po ng camp na to, ng campsite na to, ma-reach natin, ma-win natin yung mga kabataan around us, mga tao around us, lalo na mga kamag-anak natin, madala natin dito para mataniman ang salita ng Diyos, makakilala sa ating Panginoon. Yun kang iba Sambales. Once again, we are planning na muli magdala po tayo ng mga kabataan, mga kaluluwa, kapitbahay, kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala kay Lord, especially. And for you and me na mga nakakilala kay Lord, we can assist mga kapatid. We can assist those people na madala natin doon. Kung hindi man tayo maging available, let's send them sa gawain ito ng Panginoon, mga kapatid. I-refer natin sila at supportahan natin sila, pag-pray natin sila, simulan natin sila pag-pray. Kung really nais po natin sila na makakilala sa ating Panginoon, mataniman ang salita, buhay na salita, makapangyay salita ng ating Panginoon. Let's use this opportunity. So, ipupurso po natin, mga kapatid, ang promotion ng camp na ito sa mga paaralan sa ating syudad, sa ating neighborhood, kung saan tayo nakatira, sa sino man na sila po ay imbitahan natin para sa camp na ito. Simulan na po natin mag-pray at mag-inject sa kanila ng opportunity na to na may camp po tayo by April. At meron na rin po tayong mga plano na gagawin para lalo pong lumawi ang gawain ito na makapag-evangelize po tayong mga kabataan, mga tao sa pamagitan po ng camp. Dahil ang ating pong local leaders ay meron pong all-out support sa buhay po ng mga mamamayan ng Carmona, especially po sa mga kabataan. Kaya we are planning na itap po ang kanilang pong support in this area.
And we know na hindi po sila magkakait ng suporta dito, ng basbas, ng anumang kaya nilang i-share na support. Hindi man natin hihilingin mga kapatid, pero we believe the Lord will use a lot of people and provide our needs in this ministry, mga kapatid, macro-evangelism through camp. At we know na hindi lang po tayo ang makakagamitin ng ating Panginoon. Marami pa po dyan, even so our local leaders, mga kapatid. Ang ating pong pre-service evangelism na previously ay every last Sunday of the month ay napagkasundon po namin na gawin na siyang every Sunday. Yan po ay isang maalab na adhikain ng ating simbahan. And thank God, may sumasakay po dyan. At kanina nga po, pinangunahan niya ng ating pong Dikonesa and Kagawad Jojo. And may mga nakasama pang iba, I believe, nabanggit sa akin, iba pang nakasama, sila Dikones Resting, ang family. So, ito po yung pagpapatuloy natin, mga kapatid. Dahil kalooban po ito ng Panginoon. This is intensifying our evangelism drive. Not just every last Sunday, but every Sunday, mga kapatid. Hindi lang po sa vicinity na to, kundi sa iba't ibang lugar, ng Carmona. Kung may gusto kanyong i-saturate natin na lugar sa inyo pong neighborhood, pwede rin po, pamilya, tao, i-refer nyo po sa ating church at magre-reach out po tayo sa kanila. Hindi po tayo limited sa isang area lang. We believe na kung saan naroon ng tao, kung saan may opportunity, kung saan may Macedonian call, pupunta po tayo. We're willing, mga kapatid. Sa abot ng ating resources at makakaya, availability, magre-reach out po tayo dahil Great Commission po ito ng ating Panginoon. Even so, sa mga local government units, tutuloy po natin sa PNP, sa schools, even so sa mga business establishments, sa mga companies in the city o anywhere else, mga kapatid, mga samahan, pati nga yung ball club ni Deacon Bibid ay isinasama natin, mga kapatid, sa atin pong aabutin because may opportunity po sa grupo na ito. As you can see, ang ball club na ito ang may pinakamaraming nadadala na kaluluwa sa atin pong gawain. Amen? At isang buong team, halos. So, a lot of soul, mga kapatid, ang pwede po natin mahasikan ang salita ng Diyos, ma-reach out, ma-evangelize, and hopefully, makakilala po sa ating Panginoon. So, yan po yung lawak ng macro-evangelism po natin. At na pinagpe-pray po, burden po natin yan. And sana po, in this area, macro-evangelism, Great Commission, sana po hindi tayo magkaiba ng kaisipan, mga kapatid. We must understand and we must believe na ito pong pangunahing nais ng Diyos, kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang pong mga anak. Baguhan, lalo na mga luma. Okay, ayaw ko pong gamitin yung mga matatanda. Kasi may nagagalit po sa word na yan, matanda. Pero totoo lang, ang evangelism, ang pag-reach out, pag-share ng faith, pag-share ng gospel, ang pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon ay hindi po trabaho na ng mga generals o ng mga leaders. Yan po ay commission ng Diyos to every believer, to every witness ng Panginoon. Amen? Mag-share tayo ng faith natin, mag-encourage, mag-invite, mag-evangelize, mag-share ng gospel, magdala ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon, ay gawain po ng lahat ng may Holy Spirit, lahat ng tinawag ng Diyos, lahat ng mananampalataya, baguhan man o matagal na sa Panginoon. Ang midweek service po natin, we thank God dahil nakapagpatuloy na naman tayo for another year. But this year, mga kapatid, bilang po natin itutuloy ang ating midweek worship and prayer ministry, we intend to intensify it also
by way of integrating training per se in one Wednesday. So kung ang isang buwan ay meron pong 4 o hanggang 5 na Wednesday, yung isa po doon ay somewhat training po. Training. And the rest of the Wednesday sa isang buwan ay pagtutulong-tulungan po ng bawat isa na gumagalo sa midweek service natin to be speakers, to be preachers na gawain ng Panginoon. And isang napaka-strong na suggestion kamakailan ay maging interactive yung midweek service, magkaroon ng mga testimonials, okay, mga sharing time, and that is so healthy, mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon sa ating mga buhay. So we will continue doing this God's will na midweek service and prayer ministry sa ating mga pananampalataya. In the Bible nga, di ba, every day nasa temple course po sila. Pero tayo po, twice a week lang naman. Kaya ba natin yun? Baka naman, dahil tayo po ang unang makikinabang, tayo po ay makifeed, ay empowered, and most of all, tayo po ay magagamit ng ating Panginoon sa kanyang gawain. So, kung kayo ay nag-TTV lang, pagka Wednesday ng gabi, 8 to 10, kung wala namang so important na ginagawa, mga kapatid, be wise. Be wise for your soul, for your spirit, and be faithful to God na i-avail, i-grab ang pagkakataon ito, Wednesday night, 8 to 10. To be in this place, mga kapatid, not just to be blessed, but also to be a blessing to the church, to other people as well, especially mag-glorify ang Panginoon sa ating mga buhay. Pakpan nga po natin yung mga umati ng midweek service. Ang hina ng palakpak nila, parang ayaw kasi nila. Okay. Ayan. Praise the Lord. Love service. Ito po yung sineselebrate ng buong mundo ba? O sa buong mundo. Valentine's Day sa kanila. Sa atin naman, tawag natin ay love month o kaya ay love service po. Usually, Sunday natin ito ginagana kahit papano para i-recognize na ang Diyos ay pag-ibig at importante ang pag-iibigan, especially among brethren. Pero this time, parang di natin kaya itong i-celebrate ng Sunday dahil yung Feb 14 ay Sabado, ay supposedly Feb 15, pero namove po ang ating anniversary from last Sunday ng February to the third Sunday, to the second to the last Sunday ng February, which is Feb 15. Kaya masyadong magkadikit. Kaya we plan na somehow may daos po natin ang love service po natin, hindi Sunday service, kundi midweek love service, mga kapatid. And it will be on Feb 11, Wednesday. So, lubinawa ng Panginoon. And on Feb 15, at 3 p.m., magdaraos po tayo ng ika-19 na anibersaryo ng ating pong simbahan to celebrate and thank God. Nasama-sama po tayo muli, magtitipon, magsasaya, maglilingkod sa Panginoon on this day. At ang venue po natin, mga kapatid, ay dito po sa CBC, Paseo. Maliban na lang kung may ibang plano ang Diyos among us na medyo may maiisip na ibang mas maganda na programa, ibang strategy, ang kalubang pa rin ni Lord ang magana. But then, initially, our plan is to avail this place. Hindi na tayo umupa ng iba pang venue na pinakamura siguro 6,000. Pero masisave na po natin yan kung dito po tayo magdaraos ang ating kung kahit simple lang na selebrasyon
bilang pasasalamat sa another year na dinadagdag ni Lord sa ating kalagitnaan ng teacher. And today, mga kapatid, later, meron po tayong first pre-anniversary leaders meeting. This is 1 hour only, 12 to 1, dahil may Teo 1 training at 1 p.m. So, this is just brief. So, leaders, be available and let's share our wisdom sa ating pong paghahanda para sa ating pong pre-anniversary meeting. Pwede naman, simulan natin ng maaga kung may mga darating. Kasi yung after ng ating service, 11 to onward ay, di ba, yung tayong fellowship. So, let's see. Okay, pwede mo natin simulan maaga, mga kapatid. Anytime. Okay. Basta hanggang 1 p.m. natin. And, of course, ang pagmumulan po ng ating pong budget para sa ating pong anniversary, yung nakagawian na po natin na magtutulong-tulungan by way of giving pledges. So, kung po kayong mabigla, kung mamaya po, babatiin kayo ni Deaconess Badet ng sweet smile niya, kaya ng as usual, ang kanyang medyo jolly at napakatamis na ngiti. Huwag nyo na pong pagdudahan kung ang ibig sabihin. Ganun na po siya talaga kung maka-smile, makakabati. Masayang masaya. Okay. Lalo na kapag siya po ay meron pong naibibigay. Pero ibibigay niya, bagamat sobre, wala pong laman. Pero masaya po siya doon. Okay, so bukod po sa pledges natin, anniversary pledges, meron po tayong iniisip na maaari pong pagmulan pa, pandagdag po natin sa kakailanganin po nating pondo, which is sacrificial offering po, garage sale, garage sale po ang ating church. So kung hindi nyo na po madala dito ang inyong mga kalakal na gusto nyo pong i-donate para sa ating pong garage sale, gaganapin this month, pwede kayo na po magbenta. Magbenta nyo sa online, sa marketplace, sa kapitbahay. Tapos, isobre nyo na lang po yung pera. So, nakatipid na po kayo ng pagod, pamasahe, etc. Ayan, so, pwede po tayo makatulong in this area. Another one is solicitation sa mga sympathizer po, supporter ng ating church. Whoever they are, basta hindi po natin sila persecutor. Mahirap po kasing lapitan pag persecutor mo, di ba? Lalo kang baka bibigyan ka nga, pero babatipusin ka naman pag kalikot mo kasi hindi naman natin sila kapananampalataya. Or, against po sila sa ating pong dala-dala na pananampalataya. So, be choosy, mga kapatid, ano? Pwede man tayo mag-solicit, magpamigay ng anniversary pledge envelopes, pwede tayo kumuha ng pasobra kay Deaconess Badet to support our church needs. Ito po ay truly makakatulong sa ating pangangailangan. Why? Kasi meron po tayong mga gastusin talaga. Di ba? Sa Bulacan po, pagka ang pinakamatindi pong okasyon sa mga bayan-bayan o lugar-lugar, yung pista. Diba? Pero sabi ng matatanda, pagtapos ng piste, kasi maraming pitin, may mga urungin, mga gano'n, may mga maraming aayusin. Pero sa totoo lang, bago pa magpista, meron na rin talaga mga preparations and needs. Sa atin pong case, mga kapatid, of course, ito pong ating stage, isa-set up po natin, i-decorate. Just do not know kung kakayanin po ng ating pong resources na makapagpagawa po tayo ng stage, man lang, mga kapatid. So, let's pray for that. Pagtulong-tulungan po natin. At dyan po sa labas, gusto natin makapaglagay ng monitor o speaker. Ayaw ko lang kung may speaker tayo available na. Pero monitor
na maliit, hindi po kakayanin. So, gusto rin po natin makabili, harinawa, ng monitor na hindi lang dyan po natin ilalagay on our anniversary day. Kundi every Sunday, midweek service, magagamit po natin. Kaya pinabalik ko po kasi dito yung monitor kasi hindi kaya. Hindi kaya ng aking mata, ng aking mga mata. Maliliit po kami nabasa. Kaya pasamantala, dito muna siya sa unahan. And dahil ang place po natin, maliit lang, kinukonsidera naman natin yung labas, but then talagang maliit lang siya. Kaya somehow ang ating po magiging bisita ay limitado lang. Meron po tayo pinaplano na church summer outing and may kasama ito ng water baptism para sa mga gusto mag-avail ng ordinasang ito ng Panginoon, ng pagpapabautismo sa tubig. Utos din ito ng Panginoon. And even if yung mga nabaptize na before pero gusto magpa-rebaptize, pwede. At may nakita po ako na venue dyan po sa Dako ng Los Baños. Ginamit po ng mga kapastoran last Pastors Appreciation po, October 13. Isang wala pa po ako nakita gano'n na kaganda, kaluwag, kamura na venue sa Los Baños na kayang mag-accommodate ng kahit isang buong simbahan. So, we're planning na on April 2 to 3, Holy Week po ito, Webes Santo, Biyernes Santo. Pero tentative po mga kapatid, dahil although nakapag-inquire na po tayo sa monochrome, pero hindi pa po naka-final. Dahil meron po tayo konting consideration sa fee nila mga kapatid. So, wino-work out pa po natin itong lugar na to. If not, be prepared mga kapatid, baka magtanong po ako sa inyo kung sino po may alam, may kakilala na pwede na maging fallback na venue para hindi lang maging conducive po sa atin, kundi budget-wise din po sa kakayanan ng ating iglesia. So, our proposed na church summer outing and water baptism, April 2 to 3, tentative, and it will be, yan lang po sa malapit. Dahil we're planning na overnight. God willing, mga kapatid, God willing. And nagkaroon po ng reporting and evaluation po, pag-laying down ng plans ang mga leaders. Okay, so ito pong napaka-significant sa amin pong planning session mga kapatid dahil ang children department po na medyo matagal-tagal na ay inactive po dahil sa ilang mga kadahilanan, pero isa na po doon yung wala tayong in this place ay wala po tayong kids room. So nag-commit po si Ma'am Ella, ang head ng children, na magpapasimula ng kids service every third Sunday of the month, 12 to 1 p.m. with yung kanyang dati na kasama sa children ministry, Sister Jenny. I just do not know. We plan na kausapin mo na Sister Jenny about this, to inform her. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. So, we hope na mapagtulong-tulong po natin to. May pag-pray natin, masuportahan natin na magkaroon po muli ng ministry para sa mga kids natin, mga church natin. Though wala po tayong kids room, pero ito po ang ating pasamantala na proposal para makaministeryo din po ang ating simbahan sa mga bata po natin. That 12 to 1 p.m. magkakandak po si Ma'am Ella with Janine at supported by Youth Band, mga kapatid, na magdadaos po sila ng Sunday, Kids Sunday service. Yan. Every third Sunday of the month. Ang teens din po ay
may ipagpapatuloy po na training para sa mga teens sa panguna ni Sister Sam. Patuloy yata dito ang ilang mga membro ng FWN na nagtuturo ng NBC 1 course sa mga teens na misa-misa na re-reschedule kasi kulang yung attendance ko konti. Pero we've arrived sa isang plano na kung sino lang yung nandyan, tuturuan ng ating mga teens at yung mga absent ay magme-make up class na lang para tuloy-tuloy ang ating ministeryo sa mga teens natin. So we thank Sister Ella, Sister Sam sa mga commitment na ito. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kasi po, ito po yung mga step na ilan sa mga pinag-pray natin na maging active ulit, maging gaya ng men's fellowship, matagal po malang nag-handle yan. So, we are thankful sa Panginoon sa development po na to sa aming pong last leaders meeting. So, ang FWN, Pangulang Hindi ko MJ ay nag-plan, nagpasabi po sa atin, ipo-formalize na yung youth ministry, magpupurso ng evangelism drive, group evangelism drive. May project po sila na drum set, bagong drum set. Tama ba yun? Ayan. Baka hindi ka na bumili. May pera na ba kaya? Baka hindi ka na bumili, mag-raise ng fund. Baka may mag-donate sa iyo ng drum set. Ayan. Sino? Andyan na, sa tabi-tabi nyo. Okay. Ano pa ba? May nalimutan pa ba ako dito? Hindi ko na-enjoy. And ang accounting department po natin, pangunguna ni Deaconess Badet, ay nag-report po, mga kapatid, ito po yung ating collection. Okay. Okay, kung mahilig po kayo sa pera, ayan, look at this, mga kapatid. Financial report ng ating pong church. 2024, nagkaroon po tayo ng annual na collection na 660,442. At kinumpare po natin yan, hindi po nasbadet sa ating pong 2025 na collection amounting to 825,941. So, mas malaki po yung 2025. Meaning, nag-increase po ang ating collection, ang ating offering na 165,499. Palakpakan naman po natin ang ating. Palakpakan mo ang ating. Palakpakan natin ang bawat isa, mga kapatid, na faithfully, sacrificially, naging bahagi po ng kalooban ito ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ayan. Yun lamang, mga kapatid, gusto ko rin i-share sa inyo ang ating pong expenses na pinuntahan ng ating pong collection. At unfortunately, yung expenses po natin ay mas malaki kaysa po sa ating collection. Kaya meron po tayong deficit na 52,074 pesos and 75 centavos. Parts po ng deficit natin na yan ay bayad na. Kaya po tayo nakasurvive sa marami po nating expenditures, especially nung naglipat po tayo dito, ay by way of loans, mga kapatid. So, ang church po natin ay nangutang sa mga kapatiran, outside source, at ang karamihan, nabayaran na po natin. Konti na lang po yung atin kung binabayaran, malapit na po tayo matapos. Deaconess Badet, mga magkano na lang? Humigit sumobra, di ba? Parang humigit sumobra, humigit kumulang, and hopefully this year, makakaipon na po tayo. Hari nawa, makaagwal na po tayo sa ating mga deficits. Okay. Pag-pray si Brother Dennis kasi may binibigay siya na billion nila. Isang tao lang ang katapat. Isang tao lang katapat ng Lotet Building na matagal natin pinag-pray sa may itayo lang si Lord, may hipuin lang si Lord, may ipadala lang si Lord na isang tao may kakayanan. Pwede po tayo magkaroon ng sarili nating Lotet Building. Pwede po tayo makapag-invest sa mga iba't ibang pangangailangan ng ating simbahan. Amen po ba? Okay.
don't lose hope. Just be faithful to God. Amen? Do not stop praying. Amen? Okay. Hanggat may buhay, may pagsubok. Hanggat may buhay, may pag-asa. Amen. Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Kahit tayo po yung attitude, kaya natin tumawa. Magpulit sa atin pa. Manampalataya, of course, first and foremost. Ang ushering, ito po, nag-report din. This is somewhat important dahil tao po ito, mga kapatid, kaluluwa po ito. I believe this is more than money, mga kapatid. Ayan. Ang attendance po natin for 2025 ay nag-increase po ng 280. Compared po last year, 2024. So nag-increase po ang ating attendance. Meaning, merong mga nabuhay, ating inactive, mga dinawin, at higit sa lahat, may mga bisita o baguhan na dumalo sa ating simbahan. In fact, ang guests natin, mga kapatid, for the year 2025 ay tumas din ng 31. Tumas ng 31. Hindi ko na lang senior sa inyo kung ilan previously, pero the point is, nag-increase po ang ating collection, nag-increase po ang ating attendance, nag-increase po ang bilang ng ating mga newcomers, first-timers, mga guests po natin. Kaya lang, mga kapatid, ito ang sad news. Wala po naging legitimate member nagpatuloy sa mga naging bisita po natin na around more or less 60. Parang 61 na naging guests po natin for the whole 2025. Wala pong naging miyembro kahit isa. Unlike last anniversary natin, February, nagkaroon po tayo na i-present, na-recognize, naging legitimate members na 12, to be exact. 12. So, anyway, si Lord po ang tumatawag, mga kapatid, bagamat sad tayo dito, pero taas natin ang ating theology na si Lord ang tumatawag, di ba? Siya nagliligtas. Hindi nilog ni Lord. Wala po tayo naging membro. Out of that 61 na dinala ni Lord, na invite, naging bisita po natin for the whole year ng 2025. Pero mga kapatid, this is the good thing, mga kapatid, na nangyari naman. Sa ating pong church din naman. Out of our 12 new members na recognize, present, last anniversary natin, majority po sa kanila, mga kapatid, hindi lang nagpatuloy, kundi sila po ay naging mga leaders and workers na. Ito po, 10 out of the 12 new members na na-recognize po natin last anniversary, nagpatuloy, 8 po sa kanila naging workers. In fact, yung 4 na nawala, actually, sa totoo lang, parang 2 lang yung nag-fall away na naging member natin, na present last anniversary. Ito po ay si Lee. Parang kuya ni Thea. Okay, tapos si Iris na nag-transfer sa ibang church. Pero yung 2 pa ay, we cannot say na parang nawala sa atin dahil nag-migrate lang naman sa Amerika. Si Mami Serena, CBC pa rin po siya. And si Jelay, anak ni Brother West and Maris, nag-migrate din sa Tarlac for scholarship naman dahil pinag-aral ng tita doon. Pero CBC pa rin po sila. Kaya sinabi ko po dito, 10 out of the 12 new members na na-recognize natin, na-present natin as legitimate members last anniversary, 8 po ay naging workers and leaders ng ating church. Palakpakan naman natin si Lord. So, even if wala po tayo nilog ni Lord, wala po tayo naging bunga dun po sa 61 na guests natin 2025, pinahintulutan po ng Panginoon yun. Somehow, sa aming pong leaders meeting,
natouch po namin yung area, yung paano natin mapipreserve yung mga bunga natin. Yan po. So, we're praying and planning na mapagbuti po natin yung ating pong ministry in this area para, again, magkaroon po tayo ng mga huli, mga kapatid. But then, mga kapatid, ito po. Meron po tayong naging kagalakan. Dahil yung bunga po natin 2025 ay nanatili at nag-commit po sa gawain ng Panginoon. Later po, share ko sa inyo kung sino-sino po sila, saan po sila ginagamit o gagamitin ng Panginoon sa ating simbahan, sa ministry. And ito po mga kapatid, kaya ba nating isunto, Ate Benny? Share ko po sa inyo ang 2026 monthly preaching themes. If I'm not mistaken, mga kapatid, ito po yung theme na nasa journal text natin, monthly. Sa January po, ang theme ay Returning to First Love, ang virtue ay love for God. Ang ganda lang, huwag mo na isagad, diyan lang sa dalawa yan. February, Walking in God's Way, ang virtue ay obedience. March, Grounded in Christ, and the virtue is faithfulness to God. April, Spiritual rootedness, virtue is wisdom. Month of May, love in action, virtue is practical love. June, integrity of the heart, and ang virtue ay honesty and purity. July, repentance and dependence on God, ang virtue is humility. August, fear of the Lord, virtue is reverence. September, guarding the good deposit, ang virtue is discernment. October, walking the path with endurance. Ang virtue is perseverance. Pwede niyo ba ako sabayan? Basahin ka natin sabay-sabay. November, living worthy of the calling. Ang virtue is holiness. And the last but not the least, December, finishing the race well. Ang virtue ay steadfastness. So, ang mga team po na to, ang ating pong bubulahin, mga kapatid, ipipreach, ituturo, at gagawing food ng ating pong mga kaluluwa bilang gabay, kalakasan, at I'm sure magiging daan para magtagumpay po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. All the more na tayo po ay maging fruitful, maging blessed, maging equipped, maging worthy sa ating pong calling na tinanggap mula sa Diyos. At tayo po bilang iglesia ng Panginoon ay first and foremost, mga kapatid, magabayan ng kanyang banal, mahimalak, makapangyarihang mga salita. So, join us in praying, mga kapatid, sa mga things na to na kailangan po natin at truly magiging daan para ang Diyos ay all the more na mag-glorify po natin sa ating mga buhay. Can we say amen? Okay. So, lastly, mga kapatid, may recognitions po tayong gagawin. Supposedly ngayon sana, pero I decided na sa anniversary na lang po natin gawin ang ilang mga presentations and recognitions. Ministry heads, mga kapatid, meron po tayong i-install, i-present, i-recognize. Also workers, mga kapatid. Meron din po tayong i-recognize na mga SPA, MA, Bitoy, hindi po yun sa bubble gum. Sino pang gustong pumula? Pero walang tokens, walang Jollibee. Pero you can whisper it, mga kapatid. Okay. Sino nakakaalam ng SPA? Special Power Attorney. Ang MA, Master of Arts. Bitoy. Michael B. So, acrostic lang naman yan. Okay. So, surprise muna. Okay. Our recognition, presentation and installation of ministers and workers, appreciation and recognition ng mga SPA, MA, Bitoy, gagawin natin sa ating anniversary. Okay. Sabi mo sa katabi mo, isa ka dyan. Sabihin mo, gantihan mo siya, sabihin mo, isa ka pa. Okay. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Okay.
Sige, tayo po tayo mga kapatid dahil 65 minutes na po ako. Talagang Ba't nabihis kala ko talaga? hindi ko mapapagalit si Kagawa. Kala ko kaya ko ng 45 minutes. Okay. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Please join us in prayer mga kapatid para sa atin pong thanksgiving sa Diyos sa kanyang ginawa in the past year, and sa kanya pong binigay sa ating directions, opportunities, privileges, and plans and programs for this year na makatwiran lang talaga na hindi lang natin ipagpasalamat sa Diyos, kundi ihingi ng habag sa ating Panginoon. Ipagkatiwala sa ating Most High God, ang ating Creator, ang ating pong Savior, and His name is Jesus Christ. Let's bow our heads. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan niyo kami ng kakaiba po na pagtitipon sa liwanag ng inyo po mga ginawa sa aming kalagitnaan for the last year and for this year, Panginoon. We thank you so much dahil nakikita namin ang patuloy niyo pong pagkilos in our lives, in our midst, as your church, as your people, as your servants, as your called out ones, Panginoon, na naging bahagi po ng inyong iglesia ito, naging hindi lamang po recipients ng inyong pong blessings, opportunities and privileges, mati ay naging channel po ng inyong pagpapala sa inyong mga buhay na i-contribute namin, na invest namin sa gawain niyo po in this place, in our midst, in the lives of those people na naabot ng inyong pong gawain at iglesia. Panginoon, salamat. Kayo po'y aming pinupuri, dinadakila sa inyo po naging kabutihan sa amin. And most of all, Lord, once again, we corporately come to you by faith, believing that you are our God, our great shepherd, our great teacher, our great provider, the God, source of our wisdom, enabling and victory in this life. The God na naging mabuti na sa amin while we were still sinners. You already died for us, Panginoon. And inabot nyo kami, pinagpala. How much more ngayon na kami po ay